So okay mga paps, ito may customer tayo, Kia Picanto 2013, 68 ang odo. So medyo bata pa to. Ngayon ang problema ni sir, may palag yung makina, walang check engine. Tapos ang nangyari, nag-engine wash si sir. Tapos medyo ano raw, tag dito, yung pagka-engine wash niya, parang pumalya, nanginig. So ang ginawa ng mekaniko niya, nilinis yung throttle body, yung map sensor, chinek din yung ignition coil daw. Sabi okay naman daw. Tapos ang ginawa ko, syempre, in-scan ko. Nung in-scan ko, may nakuha akong dalawang code. Isa, auto sensor sa sensor 1 upstream, tapos yung camshaft, yung CMP. So, yung CMP history na lang, yung pending ay yung auto sensor 1. So, dinilit ko yung dalawang code. Okay naman, na-delete naman yung code. Wala namang problema. Pero para makasigurado, ni-live data ko. So, ganito nangyari. Yung ni-live data ko yung oxygen sensor 1, goods yung oxygen sensor 1. Okay yung palo ng voltahe niya. Pero napansin ko, yung oxygen sensor 2, kahit matagal nang pinatatakbo namin tong makina at ni-rev ko, yung signal pa rin niya o yung voltage na nakukuha ko doon ay stay lang sa isang fix lang siya na 0.450, 0.45 volts. So usually dapat nasa 0.1 to 0.9 yan. Kung maglalaro man sa 0.1 hanggang 0.6, okay lang yan. Pero kasi ang problema dito, matagal na pinapainit yung makina, 0.45 pa rin ang napipick up. O nga pala, may nakalimutan ako. Chinek ko rin pala yung misfiring count ng tatlong cylinder para makita ko baka mamaya para makapag-focus din kami kung saan may problema, kung sa cylinder 1, 2, 3 ba. So tinignan ko yung total misfire count ng 1, 2, 3, 0 siya, 0. So ginamit ko yung ibang selection sa data stream, sa live data. Talagang 0 yung nakukuha ko. Pero papa-double check ko pa rin kasi baka mamaya kasi tumatalon yung kuryente doon sa ignition coil, may manipis na hairline crack. Hindi ko binaklas mga paps eh. Ipapaano na lang niya, papa-assess kasi sabi na mekaniko sa kanya, ipa-scan muna para malaman kung ano yung problema. So yun yung nakita ko, misfire count 0 pero may konting palag siya. Tapos nung pina-under namin siya, nung mga siguro nagtagal, hindi na pumalag yung makina niya. Hindi na nanginig, yung parang intermittent na manginginig. Tapos nag-check ko rin, reconfirm ko lang yung yung target idle niya. Yung target idle niya ay 850. So far so good naman, patay ang aircon. 840, 850, goods na goods yung idle niya, wala namang problema, walang issue doon. Spark plug, ignition coil, check yung spark plug, baka kailangan palitan o linisin o check yung gap. Yung auto sensor na sensor 2 sa downstream, ipa-check din. So yung madalas na nangyayari kasi kapag sensor 1 ang may problema, yung RPM niya, minsan nangyayari, nagpa-fluctuate. Parang bumababa, minsan tumataas, nagloloko. Ito pa isang additional info. Ito base lang to sa scanner. Nung nakita ko naman yung fuel trim, okay naman eh. Hindi ko alam kung bakit okay pa siya, pero hindi rin kasi alam ni sir na hindi niya pa nako-compute yung yung fuel consumption niya eh. Kasi isa rin yung sa diskarte kung sakaling may problema sa auto sensor, check yung yung fuel consumption. Kapag mataas, baka may problema din doon. Bukod sa voltage checking, bukod sa resistance checking, saka yan, yung gagamitan ng scanner, yan. Nakakatulong yung information na yon, yung fuel consumption para ma-determine natin kung may problema sa sa oxygen sensor. Pero yun lang, auto sensor, check yung downstream, spark plug, ignition coil, recheck, baka mamaya may crack. Tapos, i-check din yung spark plug saka yung spark plug gap, check. Yung MAP, yung manifold absolute pressure sensor, meron yan. Na-check ko naman, all goods naman, meron naman. Kumakagat naman, nagbibabato naman ng signal. So, yun lang mga paps. Sana kahit paano magkaroon kayo ng idea kung ano mga dapat i-check kapag merong problema sa makina nyo, lalo na pag pumapalag. Yung pagpalag na yon, hindi related yun sa engine support. Okay? Iba yung pagpalag na yun kasi intermittent eh. Biglang okay siya, tapos biglang gagano'n, tapos biglang okay na ulit. Pero mas grabe pa rin nung una nung pagkabasa pa niyan. Additional din, kung halimbawang okay na yung yung mga issue dito sa idle, isa sa posibleng dahilan kung bakit pumapalag yan ay yung sa fuel filter. Lalo na sa ibang sasakyan yung yung merong hose, may mga grommet. Kapag yun sira, rin isa sa mga dahilan na napapalag yan, intermittent, napapalag yung makina nyo.
Ito yung injector, siguro pasabay na lang nila sa PMS para sigurado lang. Okay, so paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.